Good news sa Lakers fans! Los Angeles Lakers kompleto na at Anthony Davis available na sa trade. Rob Pelinka pwede nang maibalik si Davis sa Lakers. Pero bago yan, malaking usap-usap ngayon sa NBA community ang naging reaksyon ni Luka Doncic matapos ang pagkakasibak kay Nico Harrison bilang general manager ng Dallas Mavericks. Ayon sa mga ulat, isa si Harrison sa naging pangunahing dahilan kung bakit nauwi sa isang blockbuster trade si Luka papunta sa Los Angeles Lakers. Matagal nang naririnig ang tensyon sa loob ng Dallas front office, ngunit ang pagsuporta umano ng GM sa plano na i-trade ang franchise superstar ang naging tuluyang mitsa ng kanyang trabaho. Ayon sa dating Dallas GM, defense wins championship, isa raw sa biggest motivations nila para kunin si Anthony Davis ay ang kanyang pagiging elite two-way player. Sa papel, dapat ay magiging perfect partner siya ni Luka, isang big man na kayang umiscore, dumipensa at mag-dominate sa postseason. Ngunit hindi ito nangyari. Simula nang dumating si AD sa Dallas, halos hindi siya nakapaglaro ng kalahati ng kanilang mga games dahil sa paulit-ulit na injuries. Dahil dito, lumubog ang Mavericks sa standings at naging isa sa bottom teams sa Western Conference. Hindi na nagdalawang isip si Mavs owner Patrick Damont at agad sinibak si Harrison matapos lumabas ang balitang sinuportahan nito ang ideya na i-trade si Luka. Isang napakalaking pagkakamali para sa franchise. Sa post-game interview ni Luka pagkatapos ng laban nila kontra OKC Thunder, diretsong tinanong siya tungkol sa pagkaka-fired ni Harrison. Sagot ni Luka, mahal niya ang Dallas, ang lungsod, ang fans at ang mga dating teammates at akala niya loon matatapos ang kanyang career. Ngunit ngayon, nakafocus na raw siya sa Lakers at moving on mula sa nakaraan. Habang si Luka ay tila wala nang gustong sabihin tungkol sa dating GM, ang Dallas naman ay nagmamadaling makahanap ng trade partner para kay Anthony Davis. Sinasabi ang Bulls at Heat ang nangunguna. Ngunit ayon kay Tim McMahon, posibleng makabalik si AD sa Lakers bagamat mahirap dahil sa kondisyon niya at sa laki ng kanyang kontrata. May mga posibleng package tulad ni Hachimura, Austin Reeves, Ado Thiero at isa kina Vanderbilt o Gabe Vincent kapalit ni Davis at Exum. Samantalang ito na nga ang magandang balita para sa Los Angeles Lakers, ang rookie nilang si Ado Thiero ay hindi na nakalista bilang out para sa kanilang laban bukas kontra sa New Orleans Pelicans. Matagal ding hindi nakapaglaro ang naturang forward dahil sa knee injury na kanyang tinamo bago pa magsimula ang regular season. Isa siya sa mga bagong mukha ng Lakers ngayong taon, ngunit hindi pa siya nabibigyan ng pagkakataon dahil sa nabanggit na injury. Ngayon, malaking hakbang ang makita na nakalista na siya bilang questionable na nangangahulugang may tsansa na siyang makapaglaro bukas. Para sa maraming Lakers fans, ito ay senyales na malapit na nilang masilayan ang 36th overall pick ng koponat sa nakaraang NBA draft. Kinuha ng Lakers si Thiero dahil sa kanilang athleticism, hustle at defensive versatility, mga katangiang kailangan ng koponan lalo na sa wing positions. Gagamitin din niya ang jersey number 1 bilang paggalang sa idol niyang si Derrick Rose. Unti-unti na ring nagbabalikan ang mga injured players ng Lakers. Para kay LeBron James, magandang balita rin ang kumakalat na posibleng makasama na siya sa full team practice pagsapit ng Lunes at maaari ring makabalik sa laro sa susunod na linggo. Kapag kompleto na ang lineup, inaasahang mas lalakas at mas magiging kumpiyansa ang kupunan sa kanilang kampanya ngayong season.